Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan ipinaliwanag ni Jonathan kay Jean kung bakit siya tinawag na head crusher, yun ang dahil sa nagawa ni Jean na mapatay nang siya lang mag-isa ang Mad Skull at bukod pa doon ay binasag niya ang ulo ng halimaw. Si Jean na nakikinig ay napabuntong hininga na lang na kanyang natanong sa sarili na kung sino raw ba ang nakaisip ng ganoon na pangalan, sobrang pangit raw magbigay ng pangalan ng tao na yun, pero ayos na lang din sa kanya ang ganitong uri na kasikatan. At nang sila ay naglakad na para bumalik kung nasaan ang kanilang grupo ay itong si Jonathan sa likod ay masyadong natuwa dahil naka-jackpot sila ng 100 gold coins. At ngumiti si Jean na kanyang naisip na sa ganito raw na kasikatan ay baka matutulungan siya nitong knight na turuan kung paano gumamit ng mana arts. Nang sumapit na ang kinagabihan ay tumungo ang lahat sa mercenary group quarter. Sa loob nito ay makikita ang mga mersenaryo na sila ay naglalaban habang ang iba naman ay tuwang-tuwa sa kanilang pinapanood na laban. Dito ay binigyan ng malakas na siko ng mersenaryo ang kanyang kaharap dahilan upang ito ay bumagsak. Si Jean na naghahanda upang siya ay lumaban ay lumapit sa kanya si Claire na nagtanong na kung ayos lang raw ba kay Jean na siya ay lalahok sa arena, pero tinanong lang siya ni Jean na di ba't nabanggit nila kanina na ang Holy Knight ay gumagamit ng mana arts. Paliwanag pa ni Jean na kaya siya lalahok sa arena dahil balak niyang kunin ang atensyon ng Holy Knight at matuto ng mana arts. Huwag na din mag-alala si Claire dahil mayroon na siyang naisip na paraan. Sa isip-isip din ni Jean na ayon raw sa kanyang nabasa na libro ay ang mga Holy Knight ay nagkakaroon ng interes kapag nakakakita sila ng malakas na kalaban. At kapag kinilala ng Holy Knight ang lakas ng isang tao ay nakasaad doon sa libro na magiging maganda ang pakikitungo ng Holy Knight, kaya hindi na maging mahirap para sa kanya na kunin ang atensyon ng Holy Knight. Dito ay umakyat na si Jean sa arena upang siya na naman ang lumaban sa isang kalahok. Habang hindi maalis ang tingin ni Jean sa kanyang kalaban ay nasabi niya sa kanyang sarili na isa raw itong arena kung saan nagtutunggalian sila habang isinusugal ang kanilang reputasyon, sa lugar na ito ay kanyang kukunin ang atensyon ng Holy Knight. Sa laban na magaganap ay unang umatake ang kalaban ni Jean, at sa sandaling sinuntok ng lalaki si Jean ay walang kahirap-hirap lang itong naiwasan ng ating bida. At ginamit ni Jean ang bilis ng kanyang kamay upang bigyan ng sampal ang mukha ng kanyang kaharap. Kasunod nito ay hinawakan ni Jean ang ulo ng kanyang kalaban, upang patunayan na totoo ang tawag sa kanya na head crusher ay ginamit ni Jean ang kanyang ulo upang patulugin ang kanyang kaharap. Ang mga tao na napanood ang ginawa ni Jean ay lubos silang humanga na kanilang sinisigaw na talagang karapat-dapat daw ang bansag sa ating bida na head crusher, habang ang iba naman ay sumisigaw na hinamon si Jean sa laban. Nang napansin ni Jean na nakatingin sa kanya si Raymond ay natuwa siya dahil sa wakas ay nakuha niya ang atensyon ng Holy Knight. Habang isa-isang pinababagsak ni Jean ang mga kalahok na humamon sa kanya ay naisip niya na hindi raw siya dapat na makuntento sa isang atensyon. Ngayon pa lang siya magsisimula sa kanyang palabas. Para seryosohin raw siya ng Holy Knight ay kinakailangan pa niyang talunin ang mas marami pang kalaban. Kailangan raw na matalo niya ang 2 o 3 o baka higit pang kalaban katulad sa ginagawa niya ngayon. At kapag napansin ito ng Holy Knight ay magtataka siya kung saan nanggaling ang kanyang lakas. Makalipas ang ilang sandali ay hindi pa nakuntento si Jean matapos niyang matalo ang 10 mga kalahok ng sunod-sunod. Sa isip-isip din ni Jean habang nakatingin kay Raymond na kung tunay raw siyang kabalyero ay uutusan niya ang kanyang apprentice na makipaglaban. Doon ay nagulat ang kanan na kamay ni Raymond na nagngangalang Rex nang tinanong siya ni Raymond na kung lalaban raw ba siya sa tao na nasa ibaba. Dahil dito nainis si Rex na kanyang nasabi sa sarili na bakit gusto ng kanyang kamahalan na lumaban siya sa isang hamak na mersenaryo. Doon ay nagkakatitigan si Raymond at si Jean. Sabay tinanong ni Raymond ang ating bida na kung gusto raw ba niyang labanan si Rex. Sa tanong ni Raymond ay seryoso na tumanggi si Jean, pero sa kanyang isip-isip na dito raw niya sisimulan ang negosasyon para siya ay matuto ng mana art sa Holy Knight. Sa pagtanggi ni Jean na kalabanin si Rex ay masyadong nagalit sa kanya si Rex. Maging si Claire ay nabigla din kung bakit tumanggi si Jean sa gustong mangyari ng Holy Knight. Si Jonathan ay ganoon din ang kanyang reaksyon sa pagtanggi ni Jean, kaya lubos siyang kinakabahan. Ang ibang mga mersenaryo na nakikinig ay nagtataka din kung bakit naglakas ng loob si Jean na tanggihan ang isang Holy Knight. Kaya hindi na makapagpigil si Rex kung di kanyang sinigawan si Jean na kung bakit siya tumanggi. Dahil hindi man lang sumagot si Jean sa sinabi sa kanya ni Rex ay nanggagalaiti itong si Rex na gusto na niyang turuan ng leksyon ang ating bida.
Kaya tinanong ni Raymond si Jean na kung siya raw ba ay nasaktan sa kanyang mga laban. Pero ngumiti lang si Jean na kanyang itinaas ang isa niyang kamay. Wika pa niya kay Raymond na wala naman siyang nararamdaman na sakit sa buo niyang katawan. Dahil dito, naging seryoso si Raymond na muli niyang tinanong si Jean na kung bakit tumanggi siya na lumaban sa kanyang apprentice. Ipinaliwanag ni Jean kung ano ang dahilan kung bakit siya tumanggi, dahil isa lang siyang hamak na mersenaryo, isang mersenaryo na ang tanging lang layunin ay pera at kapangyarihan. Kung siya ay lumalaban sa isang apprentice ng Holy Knight ay hindi siya lalaban ng libre. Sabay hinamon ni Jean si Raymond na paano na lang raw kaya na sila ay magpustahan. Mungkahi naman ni Raymond na para matuloy ang isang pastahan ay dapat pareho silang dalawa na mayroong gustong makuha. Tinanong din niya si Jean na kung mayroon raw ba siyang mga bagay na gusto nilang makuha. Kaya agad na kinuha ni Jean ang kanyang bag na kanyang sinabi kay Raymond na syempre, bagaman hindi siya ganoon kaimportante, para mapaganda lang ang pangalan ng Holy Knight ay mayroon naman siyang napakalaking halaga ng pera. Doon ay ipinakita ni Jean kay Raymond ang kanyang isang supot ng ginto para kanyang ipangpusta sa magaganap nilang laban ni Rex. Ang mga maraming mersenaryo ay kanilang sinigawan si Jean na kanilang minumura dahil ang walang hiya raw na ito ay naglakas ng loob na makipagpustahan sa isang banal na kabalyero na nabubuhay at namamatay para lang sa karangalan, masyado raw mababa ang tingin ng tao na ito sa isang kabalyero. Maging si Rex ay masyadong nainis sa mungkahi ni Jean na makipagpustahan kapalit ang pera. At sa sandaling susugurin na sana ni Rex si Jean ay agad siyang pinigilan ni Raymond. Wika din ni Raymond kay Jean na hindi niya kinakailangan ang kanyang pera, at tungkol naman sa anumang pinsala sa laban ay magkakasundo na lang sila na walang mananagot ang sinuman, yun lang ang kanyang maimumungkahi. Sa isip-isip ni Jean habang nagkatinginan sila ni Raymond na dahil hindi na niya kinakailangan na magbayad ng danyos ay maaari na niyang bugbugin ang kanyang kalaban hanggat gusto niya. Sabay tinanggap ni Jean ang alok sa kanya ni Raymond na walang sino man ang mananagot ng danyos sa laban, at sasabihin na lang niya kung ano ang gusto niya pag matapos na ang laban. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba na si Rex sa arena at kanyang hinahanda ang kanyang sarili, habang si Jean sa kanyang harapan ay nakatingin lang sa kanya. Makikita si Rex na seryoso ang tingin niya kay Jean, maging itong si Jean ay ganoon din ang kanyang tingin kay Rex. Ang mga mersenaryo na hindi na makapaghintay sa laban ay isa-isa nang tumaya kung sino ang gusto nilang manalo sa laban. Samantalang itong si Claire ay lubos na nag-alala kay Jean, agad raw na ipaalam ni Jean kapag siya ay nasa panganib, pero pinahinahon lang siya ni Jean dahil siya na ang bahala sa lahat. Dagdag pa ni Jean kay Claire habang nakangiti na kanyang ipinapangako na siya ang mananalo sa laban. Itong si Rex ay nagtanong kay Raymond na kung maaari na raw ba siyang umatake. Sumagot si Raymond na ibuhos niya ang buo niyang lakas para sa laban. Dahil siguradong hindi magiging madaling kalaban ang kanyang kaharap. Sa utos ni Raymond ay naunawaan naman ito ni Rex kaya agad niyang ginamit ang kanyang mana arts. Sa sandaling nakita ng mga mersenaryo na ginamit ni Rex ang kanyang mana arts ay lubos silang humanga, siguradong natitiyak raw nila na mananalo ang Holy Knight. Kasunod nito ay biglang lumitaw si Rex sa harapan ni Jean. Sa biglaan na paglitaw ni Rex sa harapan ni Jean ay nabigla ang ating bida, natitiyak raw niya na ang bilis ng tao na ito ay nasa ibang antas kumpara sa pangkaraniwan na kalaban. Nang sinuntok ni Rex si Jean ay nagawa naman niya itong naiwasan, dito lang din napagtanto ni Jean na ang suntok ni Rex ay mayroong malakas na puwersa. Kahit hindi tinamaan si Jean ng suntok ay nagkaroon pa rin siya ng kakaunting pinsala, at nasabi din ni Jean na kapag malinis raw siyang tinamaan ng suntok ay maaari raw siyang mamatay. Ganito raw pala ang nadaragdag sa lakas kapag natutong gumamit ng mana arts, ito raw ay interesante. Habang iniiwasan ni Jean ang suntok ni Rex ay nabigla siya sa ginawang hakbang ng kanyang kaharap. Dahil bigla na lang sinuntok ni Rex gamit ang buo niyang lakas ang depensa ni Jean, kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog ang buo nilang paligid. Hindi lang doon dahil kahit na depensahan ni Jean ang kanyang sarili ay tumilapon pa rin siya papunta sa malayo. Matapos doon ay naging seryoso ang tingin ni Jean sa kanyang isang kamay, at maririnig din ang boses ni Rex na kanyang sinabihan si Jean na kung tama raw ba ang kanyang narinig na Jean ang kanyang pangalan. Inaamin raw niya na isa talagang dakilang mersenaryo si Jean na nagmula sa Demon Realm pero sa huli ay isa pa rin siyang halimaw. At nakaramdam ng kaba sila Claire at Jonathan nang kanilang narinig ang pinag-usapan ng ibang mga mersenaryo na nagawa raw na natulak pabalik ang Headcrusher. Kahit isa lang raw apprentice ng Holy Knight ang kanyang kalaban ay ang masasabi lang nila na ibang level talaga ang Holy Knight,
Maririnig din ng ibang nakapusta kay Jean na sila ay napamura dahil sa tingin nila ay matatalo ang kanilang pinusta. Dahil dito hindi maalis ang tingin ni Claire kung saan nakatayo si Jean na masyadong nag-alala. Samantalang itong si Raymond ay tahimik lang na pinapanood ang laban nila Jean, at sa nagaganap naman na laban ay walang sinayang na oras si Rex dahil muli na naman siyang umatake kay Jean upang tapusin na ang kanilang laban. Habang walang tigil na binugbog ni Rex si Jean ay hindi man lang ito umatake pabalik bagkus nananatili lang ito na dumipensa sa kanyang sarili. Pero itong si Raymond ay hindi siya kumbinsido sa kalamangan ni Rex dahil mayroon raw mali dito. Ang lalaki raw na kalaban ni Rex ay ibang-iba noong nakalaban niya kanina ang ibang mga mersenaryo. Kanina ay hindi niya pinapatagal ang laban, tinapos lang niya ang lahat sa isang atake lang. Pero ngayon ay palagi lang siyang dumedepensa sa lahat ng atake ni Rex, marahil raw ba na itinatago lang ng lalaki na ito ang totoo niyang lakas. Sa walang tigil na pagdepensa ni Jean sa kanyang sarili ay masyado nang nainis si Rex kaya sumigaw ito ng malakas, at sabay kanyang ginamit ang pinakamalakas niyang suntok na mana arts upang tuldukan na ang kanilang laban. Ngunit nabigla siya dahil walang kahirap-hirap na ipinawalang bisa ni Jean ang kanyang suntok gamit lang ang isa niyang kamay. Sa paghawi ni Jean sa malakas na atake ni Rex ay dumiretso ito sa itaas ng arena kaya doon ito sumabog. Hindi naman makapaniwala sila Jonathan at Claire sa kanilang nasaksihan dahil nagawa raw na nasalag ni Jean ang mana arts ng Holy Knight gamit lang ang isa niyang kamay, imposible raw itong mangyari. At ang labis na ikinabigla ni Jonathan nang kanyang napansin ang kilos ni Jean, dahil napansin niya na mahinahon lang si Jean na nakatayo sa harapan ni Rex. Nakangiti pang sinabi ni Jean kay Rex na ngayon ay natapos na siyang sukatin ang buo niyang lakas sa combat power, kaya ang susunod niyang gawin ay susubukan kung gaano siya katibay. At sa hindi maipaliwanag na bilis dahil mabilis na lumitaw si Jean sa harapan ni Rex at binigyan ito ng malakas na suntok sa sikmura. Sa suntok na ibinigay ni Jean ay napanganga na lang itong si Rex na tumulo ang kanyang maraming laway. Gulat naman itong si Raymond dahil sinuntok lang raw ng normal na suntok si Rex pero ganito na ang reaksyon ng kanyang mukha. Huwag raw na sabihin na ang lalaki na kanyang kaharap ay hinihintay lang niya na buksan ni Rex ang kanyang depensa. Makikita itong si Rex na napaluhod sa harapan ni Jean na nahihirapan ng tumayo na halos hindi na makahinga. Samantalang itong si Jean ay ngumiti lang halatang hindi niya ininda ang natanggap niyang pinsala kanina. Sinabihan din niya si Rex na kahit sinuntok na raw niya siya ng malakas ay nakakayanan pa rin niyang tiisin ang sakit, yun raw ba ay dahil sa mana arts. At nagtataka si Rex nang binanggit ni Jean na masyado raw talaga siyang curious patungkol sa mana arts. Dagdag pa ni Jean kay Rex na kung ilang ganoong suntok kaya ang makakaya niyang tiisin. Sa sandaling bibigyan na sana ni Jean ng pangalawa pang suntok si Rex ay biglang gumitna si Raymond, kanyang pinapakiusap kay Jean na itigil na nila ang kanilang laban, malinaw na natalo na ang kanyang apprentice. Kanya raw ibibigay kay Jean kung ano ang gusto niyang kahilingan, kaya dito na matatapos ang laban. Sa isip-isip naman ni Jean na ngayon pa lang raw siya nagsisimula tapos sisirain agad ng tao na ito ang kanyang kasiyahan. Pero gayon pa man ay nagtagumpay pa rin siya sa lahat niyang plano. Ang mga mersenaryo sa itaas na nakapusta kay Jean ay masyado silang natuwa dahil inaasahan na raw nila ito sa head crusher, habang ang iba naman na natalo ay kanilang minumura si Jean. Lumipat naman ang tagpo sa mansyon ng Golden Bug Wolf, sa loob nito ay makikita ang isang tao na kanyang nilantakan ang pagkain. Ang mga tao pala na ito ay ang unang anak ng Golden Bug na si Derek at ang pangalawang anak ng Golden Bug na si Cedric na walang tigil nilang nilantakan ang pagkain sa lamesa. Wika pa ng pangalawang anak ng Golden Bug sa kanyang kapatid na totoo raw ba na aabutin sila ng 10 araw bago sila makapasok sa loob ng pader, pero napamura lang ang pangalawang anak ng Golden Bug sa mga Order Alliance, matapos raw ang perang ibinayad nila ay aabutin pa rin sila ng 10 araw bago makarating. Sumagot ang unang anak ng Golden Bug na ganoon talaga kumilos ang Order Alliance, puro lang sila salita pero wala pa namang napapatunayan. Pero magiging ayos lang raw ba kaya sila matapos dumating ang 10 araw? Kinakailangan raw talaga nilang ipagdasal na kakayanin ng kanilang katawan hanggang sa dumating ang araw na iyon. Lumipas ang kinabukasan ay makikita si Raymond na kanyang pinapakiramdaman ang malaking puno upang kanyang ipakita kay Jean kung paano gamitin ang mana arts. Ipinaliwanag pa ni Raymond na ang teknik sa paggamit ng mana arts ay para lang itong karugtong sa sariling katawan. Isa itong pangunahing kasanayan para palakasin ang katawan maging ang sandata gamit ang mana,
Kahit ang sinumang tao na mayroong kakaunting talento ay makakayang matutunan ang ganitong pamamaraan at sinasabi nila na kapag naabot ang pinakamataas na kahusayan, ang basic na teknik na ito ay kayang hatiin ang isang bundok at paghiwalayin ang dagat. Matapos ipinaliwanag ni Raymond ang patungkol sa mana arts ay doon kanyang ipinakita kay Jean kung gaano kalakas ang kanyang mana arts na tinatawag na Sacred Flame Slash. Sa atake na ito ay sumambulat ang tatlong malaking puno sa harapan ni Raymond na mabilis lang itong nahati. Matapos ipakita ni Raymond kay Jean kung gaano kalakas ang kanyang mana arts ay ibinalik na niya ang kanyang espada. Si Rex na nanunood sa likod ay kanyang pinuri si Raymond, kahanga-hanga raw talaga ang ginawa ni Sir Raymond. Isa raw talaga siyang tunay na huwaran na ipinagmamalaki ng mga Holy Knight, sana balang araw ay makuha niya ang kalahati ng kagalingan ni Sir Raymond. Pero nainis lang itong si Raymond sa mga pinagsasabi ni Rex kaya kanya itong inutusan na umalis. Sa utos ni Raymond ay agad naman itong pinasangayunan ni Rex na mabilis na tumakbo papaalis. Si Jean na pinapanood ang dalawa ay kanyang naalala si Matt dahil ang relasyon daw ng Knight at ang kanyang apprentice ay katulad sa kanilang dalawa ng kanyang alaga na si Matt. Pero ang mas importante raw dito ay kanyang nakita kung gaano kahalaga ang mana arts, sobrang layo raw ng mana arts ni Raymond kumpara sa ipinakita ng kanyang apprentice. Pero sa katunayan kaya raw pala makapaghiwa ng ganito kalalim ang mana arts kahit walang espesyal na teknik. Habang malalim ang iniisip ni Jean ay nagsaad sa kanya si Raymond na ngayon ay nakita na raw ni Jean kung ano ang mana arts ay dapat siyang mag-focus para kanya itong magawa. Nang sinimulan ng pag-aralan ni Jean ang paggamit ng mana arts ay ipinaliwanag sa kanya ni Raymond kung ano ang dapat niyang gawin, katulad lang raw ito ng pag-umbok ng ugat kapag hinihigpitan ang braso. At kinakailangan din ni Jean na pigilan at kontrolin ang mana sa loob ng kanyang kalamnan. Sa isip-isip naman ni Jean ang ganito raw na bahagi ay kahintulad lang kung ano ang itinuro sa kanya kamakailan ni Claire. Kasunod nito ay ipinalabas ni Jean ang kanyang kakaunting mana sa katawan at mayroon din siyang napansin na kakaiba dito. Nagtataka si Jean na kung ano raw itong napakalakas na bugso ng mana na dumadaloy sa kanyang katawan. Kailan pa raw ba naging ganito karami ang taglay na mana sa kanyang katawan? Ang ganito raw na daloy na kapangyarihan ay masyadong kalmado at magaan sa kanyang kalooban, ito raw ba ay ang mana ni Claire na ibinigay sa kanya? Kasunod nito ay makikita na ang kanina na isang asul na mana ay bigla na lang nagbago ang kulay nito na mas malakas pa kumpara kanina. Si Raymond na hindi pa napansin kung ano ang kulay ng mana ni Jean ay kanyang ipinagpatuloy ang pagpapaliwanag kung ano ang dapat na gawin. Ngunit napatigil siya sa kanyang pagpapaliwanag nang napansin niya ang kakaibang mana ang dumadaloy sa katawan ni Jean. Doon ay makikita si Jean na binabalutan na ng kanyang kakaibang mana ang espada, habang si Raymond na nakasaksi sa kanya ay masyadong nagtataka kung bakit ito nagawa ni Jean. Paano raw nagawang matutunan nitong tao na ito ang mana arts pagkatapos niyang narinig ang teorya na kanyang mga binanggit? At napamura din siya nang kanyang nakita ang espada ni Jean na napapatanong na kung ano din daw itong nakakatakot na enerhiya ang dumadaloy sa espada. Sa kanyang pagkakaalam ay ang mana arts ay kumukuha ng kulay at anyo mula sa mental world ng gumagamit, pero ang tao na ito ay nakapagpalabas ng nakakakilabot na itim na enerhiya. Sabay naging seryoso si Raymond na napapatanong sa kanyang sarili na kung ano raw ba kayang uring halimaw ang nakatago sa kalooban nitong si Jean. Pero itong si Jean ay tuwang-tuwa sa kanyang nagawa dahil sa wakas makakaya na raw niyang gumamit ng mana arts. Doon ay agad na winasiwas ni Jean ang kanyang espada, at naisip din niya na hindi na raw siya makapaghintay na masubukan ang bago niyang natutunan sa totoong laban. Sa ngayon ay mababa pa ang kanyang mga natutunan, sa napansin raw niya ay masyadong maraming enerhiya ang kanyang ginamit pero kakaunti lang ang napala. Pero masyado raw talagang kahanga-hanga itong mana arts. Sa ilang sandali matapos matutunan ni Jean ang mana arts ay nagsimula na ang buong grupo na maglakbay upang ihatid ang magkapatid na anak ng Golden Bug papunta doon sa border sa pamumuno ni Knight Raymond.